Lahat mo natin mag-grocery. Sabay tayo kay nanay kasi wala tayong stock eh. Alright, konnichiwa minasang. Ayan, nakikita nyo ba yung nasa likod? Diba? Sinakay na natin yung bike natin dito sa likod ng K-truck ni nanay. Dahil maaga nga uwi natin, so ayan, kailangan mo natin magkaymono or mag-grocery. At sinabi ko kay nanay kung pwede niya akong hintayin kahit saglit. Sabi naman niya, iyo. At sinabi pa niya, yukuro di iyo. Siyempre kahit sinabi niya ganun, kailangan natin bilisan. Alam niyo naman mga Japanese, laging nagmamadali yan. Kaya sa pagmamadali ko, nakalimutan ko tuloy yung papel para sa pagbayad sana ng kuryente. At syempre, habang bumabiyahe tayo dito, samahan na rin natin ng konting kwentuhan para kahit paano tawanan din tayo para matanggal din yung pagod, stress, homesick, so mga ganun, di ba? Di makikita nyo dyan mga kasaka, panay ang kwento ko dyan at panay ang tawa naman ni nanay dito. At dahil nga yung mga kinikwenta ko ay wala namang kakwela-kwela at kung ano talaga ang hirap talaga mag-Nihongo kapag in 5 lang yung natapos natin dito mga kasaka. Talagang kailangan natin mag-adjust, kailangan natin mag-aral kung ano yung mga pwedeng pag-aralan sa mga Nihongo at least paano matuto tayo. Ang ginagawa ko kasi minsan kung meron akong Nihongo na hindi naintindihan na sinabi ni nanay or ni amo, sinesearch ko siya para maintindihan ko kapag sa susunod na sinabi nila yon, alam ko na kung ano yung ibig sabihin. Ah, ganun lang pala. So ayan, dito na nga tayo mga kasaka sa may bandang Shingo or stoplight at medyo malapit-lapit na nga tayo dito. So magpatid na rin tayo dito sa mismong harap ng supermarket. So dito na nga tayo mga kasaka at magpaliko na tayo dito. So sabi ko kay nanay na doon na lang para mas malapit. Doon na lang din ako bumaba. So ayan mga kasaka, di ba? Linggo pala ngayon kaya maraming mga sasakyan dito sa may parking lot. Kukude! Ayo kasang video tot deh. Oriro. Ay. Tapos ang masaklap dito, pinahawak mo pa ng camera si nanay dito. Oh no! Oo. Ay. Oh, kumo. Gumo. Ulo kita. Ay. Arigatou gozaimashita. Ay. Osiwani narimashita ne. Ay. Kitskite. So ayan, nandito na nga tayo mga kasaka at dito nga yung pinakabayan ng pinagugursiran namin. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Iba-ibang klase po yung mga pwedeng pagbilhan dito. So tara, punta muna tayo dito mga kasaka. Maglibot-libot tayo dito at titingin tayo kung ano yung mga pwedeng mabili. Pero yung priority natin na bibilin talaga is pagkain dahil malayo nga talaga yung apartment natin. Kaya pag bumibili ako, maramihan na para pang ilang linggo na yon dahil ang hirap nga yung pabalik-balik dito mga kasaka. Ayan, makikita nyo, merong ABC Mart at meron ding Second Street dito. Kaya yan, kung gusto mong bumili na kung ano-ano, meron po dyan sa loob ng second hand. At ito nga, diretso tayo dito mga kasaka at makikita natin dito, ayan, bumubungad. Pa gusto mong magtaya ng loto o kaya kuji ang tawag sa Japanese, meron dito mga kasaka. Mga gusto magbakasakali dyan, punta lang dito. So ayan, parking muna natin yung bike natin dito. At iwan muna natin yung bike natin dito mga kasaka. At maglakad muna tayo at magtingin ng mga pwedeng mabili dito sa loob. A few moments later. Fast forward tayo dito mga kasaka. So ayan, papakita ko sa inyo yung paligid dito. So dito tayo mag-grocery mamaya. So ayan, libutin muna natin to mga kasaka. Kung mapapansin nyo mga kasaka, no, grabe. Maraming mga Japanese na naglalakad-lakad dyan. Nakakatakot makiusap. Mas lalo pag, alam mo naman, weak tayo sa Nihongo. Mahirap umintindi. Mas lalo pag in 5 lang yung tapos natin. Ayan, meron ding McDo dito mga kasaka. Akala ko sa Pinas lang, meron din pala dito. At saka meron ding KFC. Ayan mga kasaka. Pero ang nakakapagtaka lang dito, wala akong makitang Jollibee. Bakit ganun? Yun pa naman yung favorite ko sanang kainin. Kaso wala akong makita KFC lang. So okay na yan. At least di naman tayo masyadong nagkakakain ng ganyan kapag malamig pa ang panahon. So mas maganda pa yung kainin natin is ramen para
maano yung katawan natin, mainitan. Ayan mga kasaka, isa rin to sa mga malaking pamilihan dito. At meron din mga display dito, mga nagbibenta ng mga halaman. Tingnan natin mga kasaka, baka meron tayong makita dito na mura. Kaso sa nakikita ko parang mahal tong mga to eh. Ayan maraming mga naka-display dyan sa ganitong oras. Pero mga bandang gabi tinatanggal na nila to eh. At may nakita ako dito, may lettuce Meron din silang lettuce na binibenta dito. Meron mga broccoli at kung ano-ano. O yan, tingnan naman si Kupal Talagang nag-stop pa dito. Akala mo bibili niya lahat eh. Ayan, diba? So tambay muna tayo dito mga kasaka. Total nandito na tayo, susulitin na rin natin. Kasi nga talagang yung lugar natin doon is talagang liblib ka. Medyo malayo-layo talaga. Ang hirap magbike kapag malayo mga kasaka. So ganito lang ang buhay natin dito. Kaya yan. So libutin muna natin to bago tayo mag-grocery mamaya mga kasaka. So ipakita ko muna sa inyo yung paligid. So ganyan lang. Display nila yan pag maliwanag pa. So ayan, fast forward na tayo dito mga kasaka. Hindi na ako nakapag-video kanina habang nag-grocery. Kasi nga ang daming tao sa loob kanina. Dahil linggo nga ngayon, halos lahat kasi is Yasumi or day off nila. So ayan, nandito na tayo ngayon, nakapila. So tara, bayaran muna natin to mga kasaka. Ilan kaya to? Paabot na mata ng 7,000 to 8,000 yen. So ayan, bultuhan na para hindi na pabalik-balik. So yun lang, follow for more.